handa na ba kayo? Lumapit na kayo, tiyak na tatakayin kayo ng rumaragasang baha ng impormasyon dito sa Pulso. Sa loob ng isang oras, pupulsahan natin ang sakop-saring mga kwentong puti sa mga detalye kaabang-abang, katakam-takam at kanila-kilalas. Pupulsuhan, isang hugong magsinuspindi dahil nakaka-apekto raw sa mga hatod niyang advisors niyang mga laman lupa. Tinagurian, Judge Duende. Maliliit lang sila, pero maganda sila. Ang reklamo ni Judge Florentino Floro ng Malabon na nasusundi raw sa tungkulin dahil sa legal advisors niyang mga duwende. Ang dating hukom na si Florentino Floro Jr. saan mang hukuman dali ng kaso, tila mailap sa kanya ang hinahangad na hustisya. Sa simula pa ng kanyang karera, pinatunayan ni Judge Floro ang kanyang husay at galing sa napiling larangan. Nung graduate ako ng 1982, full second honors. So pagkatapos nag-place ako ng bar, 12 place, tapos nag-practice ako ng 4 na taon, private practice lang. Na-appoint na pinakabatang RTC, NCR, Metro Manila judge at the age of 45. Subalit sa rurok ng kanyang tagumpay bilang hukom, isang bagsak ng malyete ang nagpatigil sa kanyang panunungkulan. Ang Korte Suprema nagdesisyon na ipatigil ang kanyang panunungkulan bilang trial court judge ng lungsod ng Malabon. Ang dahilan daw, hindi siya karapat-dapat sa katungkulan. Meron daw akong medically disabling disease kung ako'y mag-judge lang dahil kumukonsulta ako ng duwende. Taong 1999 nang unang matanggal sa kanyang tungkulin si Judge Floro. Di umanay mayroon siyang nakababahalang mental condition. Batay na rin sa ipinalabas na resolusyon ng Korte Suprema. Subalit iba ang paniniwala niya kung bakit siya na-relieve sa kanyang tungkulin. Talagang dahilan, sinabi ni Luis, Arman at Angel, isumpa mo ang buong judikatura. So yun ang gusto ng mga kaibigan ko na gawin, linisin sila para maisalba ang kanilang kaluluwa. Sina Luis, Arman at Angel ang mga kaibigang duwende raw ni Judge Floro. Pero yung mga ito, ganito sila, mga 7 to 8 inches, may bonito sila, nakasuot sila ng kulay blue, green, pink, violet. Pagkatapos, kumikislap yung ilaw nila. Maliliit lang sila, pero magaganda sila. Ang mga duwendeng ito raw ang nagbigay sa kanya ng extraordinaryong kapangyarihan para ipatupad ang kanyang misyon. Pagagamot sa mga may sakit sa pamagitan ng kamay ko na naninilaw, tapos pag hinawakan mo yung area na may medical disorder, gagaling siya. Dahil daw sa mga kakaibang paniniwalang ito ni Judge Floro, nakailang ulit din binasura ng Korte Suprema ang kanyang apila upang siya'y makabalik sa pwesto. Unfit o walang kakayahan si Judge Floro na gampanan ng tungkulin ng isang hukom ayon pa rin sa Korte Suprema. At base sa psychological evaluation ay sinagawa ng Supreme Court Clinic, may developing psychotic process si Judge Floro. Itong desisyon nito, naging object of world ridicule. Pinagtatawanan ito ng buong mundo. Ang buong mundo ang kumampi sa akin laban dito sa desisyon na ito. Isang bagay na dapat daw bigyan ng pansin at hindi dapat kutsain ayon sa isang eksperto. Ang psychosis, kahit sino pwedeng tamaan ito. Kahit professional, kahit na nasa class C or D. Pag-unawa sa kanyang kaso hangad pa rin ni Judge Floro, anya, makakamit lamang daw niya ang hustisya kung siya'y makakabalik sa kanyang pwesto. Ano ang husga niyo mga kapulso? Objection sustained or overruled?